Sa gitna ng init, bumuhos na ang binansagang Agua de Mayo o yung unang ulan ng Mayo sa ilang lugar. Pero bago yan, kani-kanyang diskarte ang marami para maibsan ang init. Nakatutok si Jonathan Andal. Oops, hindi yan ulan, bugayan ng water tanker ng Manila City Hall na binasa kanina ang mga kalsada sa Espanya, Quiapo at Binondo para raw bawas init. Ilang sasakyan niya ang tila bumabagal pa para magpabasa. Presko po, hindi po masyadong mainit. Pag sobrang init po kasi sir, parang nakakadoble po ng pagod. Pero may ilang motoristang literal namang nabasa. Okay lang. Dahil? Para di na rin mainitan. Pero ang binasang kalsada, wala pang isang oras, natuyo na kaagad. Effective naman siya kasi madali nung nawala yung init. Kumbaga parang lumamig. Sana araw-araw pag mainit, ganyan yung gawin nila. Beneficial naman po siya kasi sobrang init ngayon eh. First time to ginawa kanina ng lokal na pamahalaan dahil sabi sa kanilang forecast, aabot ang lungsod sa 45 degrees Celsius na heat index ngayong araw. Hanggat tumataas po ang index po natin, araw-araw po namin gagawin na po ito. Hindi naman po solid, naka-shower naman po, kumbaga parang misting effect lang po. Pero magtipid pa rin ng tubig, sabi ng Task Force El Nino. Na-appreciate po natin ang efforts ng mga LGU, pero critical po ang susunod na 4 na linggo in terms of water conservation. Bagamat sapat pa po ang supply ng tubig sa Angat Dam at sa Metro Manila, kailangan pa po nating magtipid hanggat hindi po humuhupa ang epekto na dulot ng El Nino. Kung ang gagamitin pong tubig ay yung wastewater o yung nagamit na sa paglilinis o pagbabanlaw, wala pong problema kung ito po yung ipang-spray sa mga kalsada. Wala po tayong recycled water po rito. Meron po sa malayo pa po, sabi po ng MMDA, nasa Marikina pa po. Prevention po kasi ang ginagawa natin. Mabawasan po naman yung mga heat stroke patient po natin, tsaka yung mga nadidehydrate po ng mga motorista. Sa Delpan, Maynila, sa kalsada na naliligo ang ilan, gamit ang tila unlimited na tubig na galing sa tubo na nasa ilalim ng drainage. Kaya si Maylene, umaga hanggang gabi raw kung maligo rito dahil wala raw silang CR. Ilang beses ka ba naliligo? Walong beses. 8 beses sa isang araw? Ba't gano'n naman karami? Sobrang init eh. Animoy may resort naman sa Binondo dahil sa kabi-kabilang inflatable pool dito. Beat the heat daw. Ngayong may cruel summer. Sobrang init, kaya nag-ipon ako para makabili lang nito. Sobrang kasi talaga kainit, hindi namin kaya nasa loob. Kasi, Sa loob ng bahay? Oo, kasi kahit na may electric fan ka pa, di mo kakayanin. Sa Tondo, ang mga walang inflatable pool, kontento na sa batya at sa refrigerator na walang kaha. Basta mapreskuhan lang nagagalit pagka hindi siya nakapaligo eh. Napospon kasi yung swimming namin. Walang budget ko lang. Ito, mura lang eh. Magkano? 1,000 lang, tapos tubig lang. Sa Valenzuela naman, nag-deploy ng mga mobile shower para sa libre at preskong pagligo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.